months later. Yun, good day po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa mga ka-hunters natin dyan, mga tropa natin, mga viewers, subscribers. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, medyo matagal tayong walang video. Kaya nang busy tayo sa ating trabaho. So, ngayon, papansin dito ako sa bodega ko. Kaya dito ako nagkukuting-ting nagagawa-gawa ng mga laruan natin. O yun, sa ibang tropa nagdadala. So ngayon po, natanggap ko na yung pinadala ng tropa sa atin na scope. Kakabit natin doon sa kanyang unit. Ito yung unit niya to. Yan yung stainless na yan. So kakabit natin dyan. Actually, siya umorder nito. Discovery. Yung rifle scope. Ang model niya is VTR 329x40. Yan. Siya yung umorder nito. Binuksan niya na. Siyempre, siya umorder. Kailangan niya na tignan. So, ngayon, ito ang i-mount natin doon sa unit niya. And then, isi-zero na rin natin siya. Shoutout nga pala doon sa tropa natin na may-ari nito. Kay Mr. Willie. Ang kalalaki. Pag-asa. Longopo City. Taga-Olongo pa rin siya. Yun. Siya yung umorder nito. So, i-mount natin ito scope, then tuloy zero na rin. So tignan natin siya. Natin. Ay, nahulog. Ay, yung mayroon pa siyang kasamang cloth, wiping cloth niya. Yan. Yan, oh. Bagong bago, guys. Ganda. Yan. Ang ganda, malinaw to, ah. Kita ba? Yan, oh. Sakit sa mata, nakakaduling, ah. Dahil yan, kita naman siya. Bale, mamaya na lang. Yan yung crosshair niya, guys. May mga mil dot siya. Yan. Tapos ang zoom niya hanggang hanggang 9. Yung zoom niya, zoom in. Tapos meron din siyang red and green illumination, which is itong turret na to. Ayan, naka green. Yan yung red. Oh, ang ganda. So yun, ito yung i-mount natin doon sa niya, sa kanyang unit. Actually yung unit niya, tayo rin na may gawa. Ito yung unit na pinagawa sa atin ni Mr. Willie. Hammer type siya. Kasama na rin suppressor. Single cock. Ang barrel nga pala nito lang, ang barrel length nga pala nito ay 21 inches yung barrel length niya. Ordinary lang naman, ordinary barrel lang. 16 yung OD. Tapos itong tangke niya 1 inch diameter, tapos 15 inches ang haba niya ng tangke. So marami-raming putok ito. Very smooth siya ikak. Yan.
Tayo rin ang may gawa nito guys. Ako rin ang bumuo nitong unit na to. Pati suppressor sama. Hindi siya naka-thread, nakasuot, nakasuksok lang siya. Naka-snap lang, tapos ito yung pinakalock niya, yung screw sa ilalim. May hawakan naman siya. Madali tanggalin, madali rin ikabit. Lock mo lang siya. Yan. Tight na yan. Hindi na siya mahuhugot basta-basta. Yan. So ngayon, ito yung imamount natin sa kanya. Dito. Ayun guys, isimulan na natin ilagay yung, dito nga pala yung ano niya. Tag dito. Ang kanyang mounting. Ito yung mounting niya. Yun. Scope mount. Isang pares. Tsaka may kasama siyang Allen screw. Allen wrench pala. Allen wrench. Usually naman, lagi may kasamang ganito yan. Lagi may kasamang Allen wrench. Pagka bumibili nito. Kasama sa unit. Ayan. Pinapili niya, Discovery. Ito yung nagustuhan daw niya eh. So, imamount na natin siya. Ilagay natin yung ano niya, yung mounting. Lagyan natin sa pin, nakakahiya, magagasgasan. Yan. Kita ba? Hindi, dito na lang siguro sa ano ko. Yan, yan, yan. Yan, ito muna ikabit natin. Sa mga susunod na lakad, mga video natin ay makasama natin yung owner nito, si Sir Willie. Karoon siya ng bagong hilig, bagong libangan niya. Patong natin yung kanyang scope. So, huwag muna natin siya papakahigpit kasi titignan pa natin yung level niya. Kung maganda ba yung tindig ng crosshair niya. So, yeah, medyo maluwag lang. Yung pwede pang mapihit-pihit. Try natin slipin yung tindig niya. So importante po kasi yung tindig nung ano nito, tindig nung crosshair niya lalo sa vertical. Pagka inim natin na ganyan, tinutok natin sa balikat, eh dapat pantay siya dito sa sentro nitong dito pinaka barrel niya. Yung pinaka vertical line. Tapos isa pa po dapat pagka para sa akin gusto ko kasi pagka nag-mount ako ng scope, pagka tinutok na natin to sa balikat natin, dinigit sa balikat, paglapat ng mukha natin dito sa cheek rest nya,
is kita mo na kaagad yung ano, kita mo na agad yung eyepiece na bilog siya. Hindi mo na hanapin pa yung ilalapit mo, ilalayo mo na ganon. So ganon po ako mag mount ng ano, ng scope kahit sa mga laruan ko, ganon din. Magpatong sa balikat, pag yuko mo na ganon, pagdikit mo dito sa pagdikit ng mukha mo sa chikras niya, eh kita mo na kaagad, hindi ka na lalapit na ganon o ilalayo mo pa na ganon. Basta pag tutok sa balikat, pag silip, kita mo na agad bilog, wala ka nang hahanapin pa. So ganun po ako mag-mount ng ano, ng scope sa laruan para mabilis makita yung target. Kaya kagaya niyan. Tapos yung level niya importante yan sa akin. Yan. So pwede na to. Pwede na natin tong ano. Pwede na natin siyang ihigpitan. Tapos align. So, tinitignan ko rin yung ano, yung clearance nung clip nung clamp niya. Pagka itong dalawa na to, sa ilalim at sa ibabaw. Para naman magandang tignan, di ba? Ilang parehas din sila ng ano, ng gap. Kumbaga, para walang masabi yung tropa natin bakit ganito ganyan. Dapat maayos. Tsaka natin gamitin tong naka L na ano, Allen wrench. Sa paghigpit naman, tamang higpit lang, huwag masyadong ano, huwag masyadong mahigpit. Eh baka naman masipak itong clamp niya, yung pinaka upper part niya. Kasi hindi naman pipihit yan. Meron siyang parang tape sa ano, sa loob na nakaipit para hindi siya dumulas. Okay na sa harap. So ayun, i-mount na natin siya guys. Tetesting na lang natin ito mamaya. Lalagyan pala natin ng ano to, tag dito, fittings adapter para ito guys, kahit na walang teflon, basta importante itong dulo nito is nakalapat siya doon sa may pinaka gasket niya sa may ano, sa may intake niya. Pag na-press niya yun, hindi naman na yan nasisingaw. Yun, yes na. So kaya meron nito guys, kaya naglalagay ako nito para iwas ma-lost thread itong pinaka intake valve niya. Kasi mas mahal pag ito ang nasira, ito na lost thread. Ganoon din, maglalagay din ng adapter. So ngayon pa lang, agapan na natin, prevent na natin yung dapat na maging problema. Magkano lang naman ang adapter? 75 pesos lang. So masira man, 75 pesos lang masisira. So sa tangke ganoon din. Yan ang ina-avoid natin doon, masiraan tayo ng mahal na pyesa. Kaya naglalagay tayo ng adapter o fittings adapter. Ganito sa tangke. Itong isa lalagay ko rin to doon sa tangke. Magkano rin yung valve head pag masiraan tayo noon? Nasa 650 rin siya pagka nasira. So imbis na 650 masisira, 70 pesos lang masisira. Ito lang papalitan natin. So yun po yung yun ang pinaka purpose nito. Iwas tayo sa malaking damage. Okay, standby lang po at mamount natin ito. Isisira natin ito maya maya lang. Ayusin ko lang yung pagtatargetan natin.
later that same evening. Ayan guys, isisiro na natin itong scope na ikinabit natin sa unit. So ito yung target board natin. Yan mga tuldok na yan. Kasi lalaki lang po ng pellet yan. Pellet size lang yung mga black dot na yan. So sa 15 meters po ang layo natin. Distansya natin. Lalagay ko lang siya doon sa pader. Tapos isiset ko na yung cellphone, yung camera dito sa scope natin para makita natin yung yung pagsisiro natin. So standby lang po. I-set up po siya. So ayan guys, na-set up na natin siya. Nagato tayo. Test fire muna tayo. Testing natin siya sa Astro pellet. Again, first shot. Oh, ang galing mo. Ay, lala ka na pilay. Almost zero na siya, oh. Baba lang ng konti. Tignan natin groupings niya sa sa Astro, kung doon pa rin bago tayo mag-adjust. Okay. Second shot. Uy, perfect, one hole. Wow, galing. Isa pa. Mukhang ito yung gusto niyong bala. At pangatlong tira natin bago tayo mag-adjust. Ayun, medyo lumaki ng konti yung butas. Pero halos dikit kinain niya yung tama. Okay, adjust tayo ngayon. Bababa natin yung tama niya. Then konting kanan. Sobra. Yan. Okay, pang-apat na tira. Yun. Doon din dumaan guys. Ang ganda tumama nito ah. Ayos. Napakadali, zero. Hindi siya maselan sa bala. Astro pellet. Pang 5 tira. Halos isa yun. Medyo bumaba ng konti pero pasok pa rin doon sa tama ng bala. Lumaki yung butas. Ang galing. Ayos. Ang ganda ng barrel natin kahit mumurahin lang. Corona barrel nga pala itong gamit ko guys. Corona barrel yan. Targetin ko yung tuldok. May tuldok doon. Pinakaibabaw. Sapul yung tuldok guys. Galing. Yun dot sa baba. Pangalawang tira. Ayun, medyo pihit ka. Ayun, bumaba siya ng konti. Pero halos isang pellet lang yung diferensya. Pang ilang tira na? 7. Pang 8.
Doon ako sa taas. Ito. Medyo bumaba din siya ng konti. Siyam na tira. Oy, gumalaw. Ulit guys, tira ulit tayo. Bali nag-refill ako kasi siyam na tira tayo. Medyo bumaba siya. Babalikan ko yung ito. Yung huling tira natin yung dot. Mahina pala yung hangin kanina guys, kaya buo ba yung tama. Ngayon sa pula naman yung ano, tinamaan na naman yung tuldok na itim. Okay. Ito naman, isa sa kanan ulit. O yun, bumaba ng konti pero ayos lang. Okay. Last, isa sa taas. Tuldok na naman guys. Ayos, okay na to. Saglit lang natin siya isiniro. Ilang bala lang. Gamit natin. Yan yung gamit natin. Binato ko siya. Suppressor. Mga pala yung balang ginamit sa kanya, Astro. Ganda niya tumama sa Astro. Ayan guys. Ito yung tinira natin kanina. 5 shots yan. 5 pellet. Halos gano'n makalaking daliri. Hintuturo. Kuko ng hintuturo. Yun lang yung size niya. Tapos yung unang tira natin. Unang tira, tapos sumunod bumaba. Eto na, medyo mahina na siya. And then pang siyam na tira ito. Tapos nag-refill ako. Ito na yung tama niya. Yan. Tapos ito ulit, halos wala pang ano clearance nung laki ng tuldok at saka nung tama niya. Mga wala pang 2 millimeter clearance. O, sabi mga 2 milling clearance. Yan yung tama yun. Last shots natin, bullseye. Okay, ganda tumama. Ayos, ganda lang performance nung scope natin. Airgun natin, yung laruan natin, kahit na mumurahin lang siya. Corona barrel lang gamit ko. Tapos Astro pellet. So hindi tayo binigo. Walang mala yung lipad. Hindi sabog ang tama niya. Nakita nyo naman. Doon sa testing ko pa lang, test par ko pa lang sa kanya, eh halos kasing laki lang ng kuko ng daliri ko. Yung 5 bala. Walang lumabas, kundi kinakain niya lang yung butas hanggang sa lumaki. Kita niya naman. Ayos, ang ganda. Yan na Corona. Ayan siya. Hindi ko pa tinatanggal, nakagato pa rin. Doon tayo galing. Yung board. Yung board. Yan. Yan ang board natin. Nasa ano yan guys? Nasa 15 meters ang layo natin. Hindi naman siya ganun kalayo, pero sa ganyang distansya
Okay na yan, kahit mag 25 ka pa dyan, kahit mag 25 yards ka, pasok pa rin yan, sapul pa rin. So yun guys, kita nyo naman, saglit lang natin ni siniro at nakuha naman natin kaagad. Hindi ko na siya tinesting sa ibang bala dahil doon pa lang sa Astro. Sa Meteor ano pala, last time tinesting ko siya sa Meteor, okay din siya, pero mas maganda ang groupings niya pagdating sa Astro. Kaya kanina yung Astro na lang ginamit ko dahil yun ang gustong bala nitong barrel natin. Corona to, Corona barrel, brass barrel na 12 grooves. Yan, tutuan na may-ari nito niyan, tropa natin. Kalasin ko na tong ano natin, scope cam. Yan. So ang ganda ng kinalabasan. Grado matutuwa yung may-ari nito. Surprise pa. Yan. So hanggang dito na lang muna po ulit tayo. At sana po nagustuhan nyo itong video. Kahit na medyo matagal akong nakakapag-upload gawa ng busy nga sa trabaho, kahit pa paano sinusubukan ko pa rin gumawa, magsingit ng mga pwede nating may upload pagaya nito. So maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking channel, sa mga bago nating subscriber dyan, mga viewers. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa akin, tsaka kay Sir Willie ng Pag-asa, Kalalaki Pag-asa. Shoutout sa inyo, sa tropa mo dyan. Kay Boss Lito, magkakasama tayo mag-hunting. Isang beses gamitin natin to, mag-hunting tayo. So yun po, maraming salamat po ulit mga ka-hunters, mga viewers natin, sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kasi sa susunod po ulit na video, maraming salamat po. Paalam.